Nagulat si Yunming nang makita na ang pinuno ng Black Death Alliance ay naroon kasama niya. Hindi siya makapaniwala at agad niyang tinanong si Black Lizard kung paano ito nakapasok doon. Ipinaliwanag naman ng matalinong lalaki na hindi lamang siya ang naipit sa kulungan ng pusong demonyo. Sinabi pa nito na naroon din ang kanyang natitirang diwa, si White Snow, kahit halos maubos na ang espiritual na lakas nito upang makapasok sa kanyang mental na daigdig. Lalo pang nagulat si Yunming nang marinig niyang nasaksihan nito ang lahat ng pinagdaanan niya. Hindi niya maunawaan kung bakit siya nahihirapan, gayong nalampasan na niya ang tukso ng pusong demonyo noon. Para sa kanya, nakaka-frustrate na makita ang sarili niyang nanginginig sa harap ng mga ilusyon. Sa kabila nito, isang liwanag ang sumilay at sinabi ni White Snow na ipapahiram niya ang kanyang lakas. Nang bumalik si White Snow, muling nagkaroon ng pag-asa si Yunming. Habang hinahabol siya ng kanyang mga guro, agad niyang hinawakan si White Snow at itinulak sila palayo. Nagkaroon ng malalakas na pagsabog, at sinabi ng mga nilalang doon na ang isang nawalan ng kalooban ay muling bumangon. Sa oras na nakamit ni Yunming si White Snow, natanto niyang maaari na niyang tapusin ang lahat. Naisip niya na ang pusong demonyo ay hindi basta-basta nalalampasan sa pamamagitan ng pagsasanay, kundi ito'y pinapagana ng mali siya na naglalayong ikulong siya. Ang anyo ng kanyang guro at ninuno ay bahagi lamang ng ilusyon ng pusong demonyo. Kaya't ang kailangan niyang putulin ay hindi ang nakikita ng kanyang mga mata, kundi ang mismong daigdig na nilikha ng kalooban. Sa isang hampas na lampas sa pangunawa, pinalaya niya ang sarili. Ang kanyang guro ay nagulat at nagsabi na natukoy na niya ang tamang lugar upang atakihin. Gayunman, ang naturang atake ay lubos na mapangwasak, lampas pa sa orihinal nitong lakas. Tinanong siya kung mayroon na siyang pangalan para sa teknikong iyon. Ipinahayag niya na tinawag niya itong Heaven-Shattering Annihilation, sapagkat nilapatan niya ito ng determinasyong putulin ang mundong hindi galing sa kanyang sariling kalooban. Nabuo ito mula sa turo ng kanyang guro at sa prinsipyo ng Myriad Heaven's Slower Rain. Habang naglalaho ang kanyang guro, inamin nitong isa iyong napakahusay na espada. Samantala, ang Nameless Wanderer ay nakaramdam ng pamilyar na enerhiya mula sa kanyang kaluluwa. Bago tuluyang maglaho, iniwan nito ang bilin na alagaan si Bluehorn. Taking gulat ni Yunming, dahil hindi niya maunawaan kung paanong ang mga ilusyon na nilikha ng pusong demonyo ay nakapagsasalita na parang tunay. Bukod dito, inisip niyang itinuturing lamang ng kanyang ninuno na isang kasangkapan si Bluehorn, ngunit tila may kakaibang damdaming iniwan ito. Nag-alinlangan siya kung magagamit niya ang Heaven-Shattering Annihilation sa labas ng lugar na iyon. Habang nag-iisip, napansin niyang nagbalik muli si White Snow bilang si Black Lizard. Bigla namang umalma si Yoy at tinanong kung bakit tinutulungan ito si Yunming, galit na galit sapagkat hindi ito nagpakita noong panahon na kailangan niya ito. Hindi pa man nakapagsasalita si Yunming, pinatigil na siya nito. Kahit galing sa pusong demonyo, sinabi ng lalaki na nais niyang lutasin iyon. Nilabanan niya ang kapangyarihan ng pusong demonyo at niyakap ang kanyang anak, sabay humingi ng tawad sa pagiging huli niya. Nang sabihin niya ito, agad na napaiyak ang dalaga. Hindi makapaniwala si Yunming sa kanyang nasaksihan, dahil tila tunay na si Yanhai ang kaharap niya, at hindi lamang isang ilusyon. Ipinaliwanag ni Blackie na marahil napansin na rin niya na ang mga nakikita niya ay hindi basta ilusyon kundi mga natitirang alaala na tinawag ng soul gathering technique. Sa madaling salita, sila ay mga kaluluwa. Sinabi ng lalaki na gusto niyang tapusin iyon sapagkat hindi niya kayang makitang magdusa muli ang kanyang anak. Napanatag naman si Yunming dahil hindi na niya kailangang ulitin ang malupit na alaala ng nakaraan. Tinanong niya kung may sama ng loob ba ang pinuno ng alyansa sa kanya, dahil pareho silang may iniwang alaala kay White Snow. Tumugon ito na hindi may kakaila ang sakit ng nakaraan, ngunit hindi siya mangmang upang ipikit ang mga mata sa paghihirap ng kanyang anak. Nagpasalamat pa siya na kahit bilang natitirang diwa lamang, nagawa niyang sabihin ang hindi niya nasabi sa anak. Sa huli, sinabi niyang kailangan na nilang maghiwalay ng landas at siya'y babalik na sa lupain ng mga patay. Nahuli niya ang isang nakapandidiring nilalang na siyang ugat ng ilusyon.
Ipinaliwanag niya na ito'y nilikha sa pamamagitan ng pinagsamang soul gathering technique at demonyong sining, na may halong sariling kaluluwa ng salamangkero. Sa halip na magalit, ginamit niya ang samadhi through fire upang burahin ang galit nito at gawing parang elixir ang espiritu. Bagamat hindi nito mapapalakas ang panloob na enerhiya o pisikal na katawan, ang karunungan at kaalaman ng salamangkero sa kanyang buhay ay may iwan sa kanyang layunin. Aniya, dapat may dala siyang isang gantimpala sa labang ito bago siya umalis. Ipinaalam niya na halos ubos na ang kanyang espiritual na lakas at hindi na siya muling makikisalamuha kay Yunming. Pinaalalahanan pa niya ito na ang nakatalo sa kanya ay hindi dapat magpalampas na siya ay binabalewala, kahit pamawalan siya ng sandata. Bagaman hindi ganap na nawala ang hinanakit ni HW, nakita niya na hindi kailanman nawala ang pagkakasala sa puso ng kalaban. Aminado siyang hindi niya ito kayang patawarin, subalit naniwala siya sa tapat nitong hangarin. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niya na hindi tulad niya, dapat protektahan ng lalaki ang kanyang mga ugnayan. Nagpasalamat siyang at sinabing bagamat hindi sila tunay na bahagi ng kanyang kalooban, nakapagbigay pa rin sila ng ginhawa sa kanyang puso. Habang naghahanda siyang lisanin ang lugar gamit ang kanyang layunin, narinig niya ang tinig ni Snakey. Naramdaman niyang muling naibalik ang kanilang koneksyon, at narinig niyang nagsabi ito na malapit na sila sa pangunahing kampo kaya't dapat na siyang magmadali. Labis siyang nagtaka nang malaman na lumipad si Snakey ng ganoon kalayo upang siya'y abutin. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, dalawang tinig ang umagaw ng kanyang pansin. Sinabi ng mga ito na sa kaliwanagan na natamo niya, dapat niyang ipalaganap ang kanyang kalooban sa buong mundo. Tumitig siya sa langit at sinabi na ang kanilang paglitaw sa pusong demonyo ay hindi isang pagkakaton. Siya raw ay disipulong naturuan ng espada sa nakaraang buhay at ngayon ay inapo na pinangungunahan ang pamilya. Ipinahayag niya na ang kanyang kalooban ang lumitaw at siyang bumaligtad sa sumpa ng demonyo. Nangako siyang pamumunuan niya ang digmaan laban sa landas ng kasamaan, sapagkat ipagtatanggol niya ang kanyang kalooban at ang lahat ng kanyang mga ugnayan. Sa oras na iyon, nagharap ang puwersa ng pamilya Tang at ang hukbo ng demonyo. Labis silang nabigla dahil doble ang bilang ng mga kalaban kaysa sa kanila. Hindi nila makita si Silver Mask sapagkat nagtungo ito sa alyansa, kaya't ipinadala si Baldy upang sundan siya. Sinabi ng pinuno na wala silang dapat ipag-alala roon. Bili niya sa kanyang mga alagad na kahit alam nilang mas marami ang kalaban, bago man lamang sila mamatay ay dapat makapatay sila ng 10. Noong nakaraan, halos nalipol sila, ngunit ngayon ay magiging iba ang labanan ayon sa kodigo ng pamilya Tang. Idinagdag pa ng pinuno na sila'y nagbabayad ng kabutihan ng doble at ng puot ng 10 ulit. Sa pagsiklab ng labanan, inamin ng matandang mandirigma na bagamat mas marami sila, tila laban pa rin sa kanila ang daloy ng labanan. Natapos niya ang isang mamamatay na palihim na umatake sa kanya, subalit matagal na rin mula nang nagkamali siya sa taktika ng digmaan. Sa mga labanan ng mga martial artist, kritikal ang kapangyarihan ng commander. Kaya't nang sabay-sabay na umatake ang mga patalim sa kanya, pinagmasdan siya ni Mommy at iniisip na ang kanyang sining ay ang Imperial Guard Pure Demon Art, isang makapangyarihang pader ng Chi. Naging arrogant ang lalaki at ipinahayag na walang palasong bakal ang makakasira sa kanyang baluti. Ngunit sa halip na umatras, nagpakawala ng mas maraming lumilipad na punyal ang Mommy, bumuo ng isang porma sayon. Nalito ang lalaki dahil wala namang tumama sa kanya. Ngunit pinaalalahanan siya ni Mommy na tingnan muli, sapagkat nagsimula na ang mga punyal na umiikot gamit ang Flying Dagger Chi Art. Nilikha nito ang tinatawag na Soaring Petal Dance, na nagpabuo ng mga ipu-ipu na pumihil sa kanyang galaw. Ipinaliwanag ni Mommy na sa antas ng pagdadalisay, ang labanan ay hinggil sa chi, at ang mga lumilipad na punyal ay nagsisilbing mga buhol upang kontrolin ang daloy nito. Alam niyang ang hangin mula rito ay hindi sapat upang tuluyang pabagsakin ang lalaki, ngunit sapat na upang pigilan siya. Habang nakakuha siya ng oras, nagtapon siya ng mga bolang lason at hinalo ito sa hangin. Pinrotektahan naman ito ng lalaki gamit ang kanyang chi, ngunit halata na hinihintay lamang ni Mommy na maubos ang kanyang lakas. Nakapulupot na ang presyon ng hangin sa mga paa ng kanyang kabayo.
Kung hindi niya ihihinto ang paggamit ng Pure Demon Armor Art, siya'y maubusan ng enerhiya at mamamatay. Subalit ipinahayag ng lalaki na ipapakita niya ang tunay na lakas ng kanyang sining. Nakita ni Juan ang pagkakataon at inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin ang natitira habang naipit ang commander ng kalaban. Lalong tumindi ang labanan. Napansin ni Mommy na higit na mahusay ang pakikipaglaban ng kanyang mga kasama kaysa inaasahan. Ang kanilang karanasan sa Black Death Alliance ay nagpatibay ng kanilang disiplina at ngayon ay kitang-kita ito sa kanilang laban. Subalit biglang sumabog ang dambuhalang enerhiya mula sa commander ng kalaban, tumagos sa ipu-ipo at lumipad patungo sa langit. Ipinagmalaki ng lalaki na ang kanyang martial art ay nilikha para sa magulong larangan ng digmaan. Ang lahat ng pinsalang nasalo niya habang nakasakay ay iniipon bilang chi, at maari niyang pakawalan sa isang malakas na hampas. Sinubukan ni Mommy na hadlangan iyon, ngunit kahit ang kanyang mga espada ay walang nagawa laban sa sobrang lakas ng sibat. Nang makita niyang nakatutok iyon sa magkabilang panig ng labanan, nagpasya siyang siya mismo ang harang. Inutusan niyang magsilikas ang lahat, ngunit huli na upang makaiwas. Maging si Juan ay inisip na kahit pagtakas ay hindi sapat upang sila'y mabuhay. Ngunit sa mismong sandali ng kapahamakan, isang anino ang biglang dumaan sa harap niya na taglay ang nagliliyab na bilis. Bago pa siya makariyak, si Yunming ang lumitaw sa harapan ng sibat. Pinawi niya ang atake at iniangat ito patungo sa kalangitan. Sumabog ang napakalakas na liwanag at enerhiya sa himpapawid. Labis ang tuwa ng pamilya Tang at nagtawanan sila sa gitna ng gulat at ginhawa. Samantala, nanlumo ang commander ng kalaban at naisip kung paano nagawa ni Yunming na pigilan ang isang weapon-grade strike gamit lamang ang isang hampas. Nang bumagsak si Yunming sa lupa, diretsyong tinanong niya kung siya ba ang pinuno ng mga demonyo. Nang makita ng lalaki ang kasuotan nito, sinabi niyang kasing tapang siya ng pinuno ng alyansa. Ngunit laking gulat niya nang aminin ng lalaking kaharap na siya mismo ang pinunong iyon na tinutukoy. Ayon sa mga ulat, dapat ay nasa kanlurang bahagi ng Xinjiang ang pinuno kaya't lalo siyang namangha. Dumating si Mommy, masaya dahil naroon siya, ngunit sinabi rin niyang higit na kailangan siya ng alyansa kaysa ng kanilang pamilya. Pinakalma siya ng ating Chad at tiniyak na paparating na rin ang iba. Nabahala si Mommy sa kanyang narinig, at sa parehong sandali ay dumating si Miso na tinawag ang kanyang Panginoon. Kasama siya ng lahat na nakasakay sa ibabaw ni Snakey. Nang makita ito ng mga naroon, halos hindi sila makapaniwala at tila naging mga manika sa sobrang pagkabigla. Pati ang bihasang lalaki ay pinagpawisan ng matindi, dahil sa kabila ng kanyang karanasan, hindi pa rin niya lubos maisip na tunay na isang dragon ang kanyang nakikita. Ngunit hindi rin niya maunawaan, kung ayos lamang ang mga tao ng alyansa, nasaan naman si Silver Mask at ang tinatawag na Purple Turd. Sinabi ni Yunming na batay sa ekspresyon nito, tila naliligaw siya ng isip. Pagkatapos ay may inihagis siya at tinanong kung ito ba ang kanyang hinahanap. Nang makita iyon ng lalaki, nabigla siya nang mapagtantong iyon pala ang Silver Turd. Mabilis siyang nagtanong kung bakit naroon ang isang dapat sanay nagbabantay sa batang Panginoon. Ngunit walang pakundangan na sinabi ng ating Chad na kung ang tinutukoy ay ang walang kwentang bata, ay nilaso na niya ito at iniwan sa mga mababangas na hayop. Agad na kumapit ang lalaki sa kanyang sandata at nagpakawala ng napakalakas na enerhiya. Sa kanyang galit ay ipinahayag niyang paano nagawa ng ating Chad ang ganoong bagay. Sa pamamagitan ng isang pagbabalik-tanaw, nalaman na bago siya sumapi sa mga demonyong puwersa, nasaksihan niyang pinatay sa kanyang harapan ang sariling anak na Mommy sa digmaan laban sa mga tribong Nomadico. Dahil doon, tuluyan siyang nalugmok sa landas ng kadiliman. Isa rin sa mga dahilan ng kanyang pagsapi ay dahil ang pinuno ng pamilyang Gu ay kahawig ng kanyang namatay na anak, dahilan para ituring niya itong parang sariling apo. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya at pag-atake, buong lakas siyang sumugod laban sa ating Chad. Ngunit bago pa siya makapag-react, walang kahirap-hirap itong tinapos ng ating Chad at malamig na winika na nalampasan na niya ang lahat ng iyon sa kanyang paglalakbay papunta rito.